paano ba tayo mag-i-invest sa stock market? So, maganda na aralin muna natin itong ano no, itong ah, tinatawag natin na index and cost averaging um, na pamamaraan ng pag-i-invest, okay, sa stock market. So, this is what I actually do, no? um, kung mapilit ka talaga, gusto mo, kahit na wala ka pang emergency savings, ganyan, o ito yung gawin mo. Okay? So ano ba yung index investing muna, no? So yung index investing, ito yung isa siyang passive investment strategy kung saan yung mga investors bibili ng shares, no, sa mutual funds, UITFs o kaya ETFs pala to, no, hindi MFs. ETFs designed to track the performance of a selected collection of assets or investments. Okay? So, ang primary objective nito ay i-replicate niya yung market performance and composition of this collection of a certain segment of the financial market, no? Or such as a sector, a theme, or a geographic region. So ito, ang nangyayari dito actually ay, ayun, so ang sinasabi ko nga, yung, ano, no, yung index investing natin, ito yung, instead na bibili tayo ng isa-isang stock, kasi kapag bibili tayo ng isa-isang stock talaga, mahirap 'yun. Sinabi na ni Warren Buffett, sinabi na ni ano no ni Ben Felix, yung mga fina-follow ko tong mga to na hindi talaga mahirap siya i-beat, no? Maski nga yung mga seasoned professionals ay nahihirapan na diyan. Kaya index investing tayo, which means bibili na lang tayo ng nakagrupo na, no? Na stock market. So na stocks, okay? So, ano ba yung characteristics ng ano no ng index investing? So, ito yung characteristics ng index investing natin, no? So, una ay mayroong magkakaroon ng diversification kasi hindi lang iisang stock yung nabibili mo kapag index yung binili mo, no? So for example ako, bumili ako ng PSEI, a PSE Index Fund. So Philippine Stock Exchange Index Fund, no? Ang ibig sabihin nun, pag bumili ako ng share doon, nire-representa na niya yung buong stock market natin. At yung buong stock market natin na yan ay may iba-ibang, lahat ng kumpanya na nakalista doon ay kasama na. Okay? So unlike nang bibili ka ng Jollibee, SM, Banco de Oro, or Philippine Airlines, iisa-isahin mo pa yun, mahihirapan ka. 'Di ba? So dito, kapag index investing, naka-expose ka na sa collection of assets or investments. So in this case, ito ay yung mga stocks. Okay? So may lesser din yung fees nito, no? Kasi hindi siya tinetrade ng madalas. So mababa yung ating trading fees diyan. Very simple din kasi hindi ka na pipili ng isa-isa pa, hindi mo nababantayan, hindi mo natatiman yung market. Basta ano, bibili ka na lang tapos kapag nakuha mo na yung amount na goal mo, i-withdrawin mo na, no? Ikaw na magde-decide noon. Tapos, ang performance din nito ay yan, parati talagang na-outperform ng passive investing yung versus doon sa tinatawag na actively managed funds or yung active investing, no? So, ang accessibility din nitong index investing ay this is widely available. So, ituturo ko mamaya kung saan ninyo yan po pwedeng kunin, no? So yung active investing, ang goal natin dito ay ang goal niyan ay outperforming specific benchmark or index at ang method nito it involves frequent buying and selling. Generally higher yung fees niya. Pero yan yung hindi ayaw ko na gawin ninyo kasi magiging kayong trader. Pero ay nako, marami lang talaga na feeling nila they would be able to ano no become a good trader pero actually one in a billion. Ayan. Passive investing. So, ang goal naman nito ay i-match yung performance or specific benchmark or index. So, we're buying a portfolio or a collection of assets and investments rather than tayo ay nagte-trade. So, minimal lang trading dito. And because minimal lang trading, we typically incur lower fees. Okay? So, saan tayo bibili ng mga index funds katulad ng sa stock market? So, available yan sa mga mutual funds, unit investment trust funds, at saka sa exchange traded funds. Okay?
So, ano ba yung mga examples ng mga index funds? So, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, no, ang isang example niyan ay PSEI index o yung Philippine Stock Exchange index natin, no? Meron ding mga iba pang mga klase ng funds katulad ng green funds. So, ito naman mga investment na talagang kino-consider yung environment, no? Pero pag sa stock market kasi sobra akong doubtful. Okay, so mayroon tayong mga green funds, no, na tinatawag. Tapos meron din yung mga funds na um, uh, geographic, no? So kung gusto mong mag-invest na exposed overseas, so meron din mga index funds na ganyan, no? Pag titingin ka sa mga UITFs or mutual funds, mayroon silang sinasabi na okay, US stock market or Nasdaq index, gumaganyan sila. So pwede kang bumili doon. And that represents the stock market overseas. May mga women funds din para sa mga kababaihan, may mga ESG funds, no? At saka merong mga tech funds. No? Maraming mga example ng mga funds na yaan. Okay? So, yun yung index investing, ha? O, so yan yung main message. Hindi tayo individual stock picking, tayo ay invest sa index funds if we want to go into the stock market. Okay? And then, ang gagawin natin ay cost averaging strategy. So, index fund yung bibilhin natin at paano natin siya kukunin? Cost averaging strategy. So yung cost averaging strategy, what we do here is we regularly invest a fixed amount of money. So may amount ka na ipeg at every regular period ito ay i-invest mo siya, no? At ilalagay mo siya into a particular portfolio over a period of time regardless of the asset price. So example, ay regularly mag-i-invest ka ng 5,000 pesos every month sa PSEI Index Fund from 2005 to 2025, whether the market is up or down. Okay? So, yun yung cost averaging or more technically, no, tinatawag siya na peso cost averaging dito sa Pilipinas, no? So, paano natin yan gagawin? We open account with the online trading platforms. Ililink natin yung account natin ng personal bank account natin dun sa online platform para magkaroon siya ng pondo. Tapos magse-set up tayo ng regular debiting from the bank account to the investment account. Okay? So mamaya ipapakita ko mismo sa inyo yung example nung sa akin, no? Nung paano yung sa peso cost averaging ko na yan. So, having known this, no, nakita na natin ha, ang purpose dapat tinitingnan natin bakit ba tayo nag-i-invest, no? Match dapat siya sa life goals natin. Hindi dapat natin siya ilalagay sa stock market kung yan ay mga bagay na hindi dapat nababawasan. Okay? Kasi ang laki ng chance talaga na mababawasan yung pera mo sa stock market. May chance din na lalaki siya, pero malaki din yung chance na mababawasan siya. Pangalawa ay wala itong kinalaman kung ikaw ay aggressive or conservative na investor. Pangatlo, ano yung gagawin natin? O dapat index fund, hindi individual stock picking yung gagawin natin. Pangatlo, cost averaging yung gagawin natin. Meron na tayong isa-set amount. O, itong amount na to, every month ay mai-invest sa stock market. Okay? At ang karagdagan dyan, no? Ano ba yung mga rules ko, no? Ano pa yung ibang rules ko for stock market, okay? So, sa akin, I consider you as a micro investor if your portfolio is less than 10 million pesos na i-invest, no? Kung less than 10 million pesos 'yan, ay ikaw ay micro investor para sa akin, no? And I think mga 99.9% ng mga Pilipino ay magka-qualify as micro investor. So, ang gagawin natin, buy index funds instead of stock picking, do peso cost averaging, and then that we buy and hold for the long term, minimal trading, magbenta tayo kapag mataas ang market at bibili tayo kapag down yung market. Okay? So, yan yung strategies natin. Kung talagang mapilit kayo na magpunta sa stock market. Pero kasi ako talaga, hindi ko talaga talaga ako pro stock market, no? Pero syempre, tuturuan ko pa rin kayo para hindi naman kayo hindi kayo nag-iisa kumbaga at informed kayo, no? Kasi usually yung mga magtuturo sa stock market ay talagang i-encourage nila kayo, no, na pumasok sa stock market. Pero para sa akin, ako muna ay
titingin kung ikaw ba ay handa na. So ang una kong titignan diyan, may emergency fund ka na ba? Naku, kung wala pa, naku, wag ka dito. So, yun. Tapos pag-aralan mo siya ng mabuti.